Ilan Vancouver police officers ang nakabantay sa mga pintuan ng BC Provincial Courthouse Miyerkules sa kauna-unahang in-person appearance ni Kai G. Adam Low. Nahaharap si Low sa 11 counts of second-degree murder mula sa insidente sa Lapu-Lapu Day Block Party noong April 26. Suot ang itim na damit. Humarap si Low sa korte. Nakaupo siya sa isang large glass box enclosure sa kanang bahagi ng courtroom at mayroong security camera sa taas nito na nakatutok sa kanya. Sa labas ng nasabing glass enclosure, nakaupo ang isang court sheriff, abogado ni Low, ang Crown at ang judge. Nag-umpisa ang pagdinig Miyerkules sa mga argumento kaugnay sa pagtanggal sa publication ban sa mga ebidensyang ipresenta sa hearing. Gayunpaman, nagdesisyon ang judge na panatilihin ito. Ibig sabihin, lahat ng ebidensya sa pagdinig ngayon araw at bukas Huwebes di pwedeng i-broadcast. Nasa hearing Miyerkules ang kinatuan ng Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver at mga miyembro ng Filipino BC, organizers ng Lapu-Lapu Day Block Party. Ang primary concern ng Philippine Consulate ay ang welfare ng mga naapektuhang biktima ng Lapu-Lapu incident. Pero nandito rin kami para obserbahan yung proceedings ng Canadian justice system because we are very interested in the administration of justice sa mga naapektuhan ng Lapu-Lapu incident. There's still a lot of grief, anger, and confusion as to what happened that day. A lot of people are looking for justice and are looking for updates on this case. So it's important that Filipino BC is here to provide those updates to our community members, but also balance that with support as well. Dalawang doktor naman ang inaasang magpre-present ang kanilang mga findings at mga rekomendasyon kaugnay sa mental health ni Low. Matapos nito'y magkakaroon ng desisyon ng judge kung fit o unfit to stand trial si Low. Tuloy naman ang hearing Huwebes, July 24. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.